pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang desisyon niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So, yun yung gagawin para sa kanya. Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya, yung mga doktor. Nag-aantay siya ng kanyang discharge and clearance. Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance from all the offices concerned. So, likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Yes, hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President Marcos. But sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot ng dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nila magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yun sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, pwede na rin daw, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Ang isa, nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari ng mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. So, we do it day by day sa ngayon, yung schedule. So, hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Ang worry ko lang is right now, wala na kasi kaming chief of staff, affected din yung assistant chief of staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa opisina to do everything. And meron ding mga year-end
activities ang office. Meron din kami mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, naglalapse yan by December 31, as well as yung planning for January 1 kasi bago na yung budget by January 1. And kung nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Ano pa rin ba kayo nagpapakita sa sinabi po ng mga congressman na hindi naman daw kayo nag-aagalan ng issues ng pag-secretary at labing na po Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-cleared siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. I will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Thank you. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yun sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong ng lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakagalaw ako, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho. Thank you.